Nako mga kababayan, ikakagulat nyo itong isisiwalat ni Attorney Harry Roque patungkol kay Congressman Libiste. Sabi niya dito, pinupuruhan si Leandro Libiste pero sablay daw di umano dahil sa mga maling paratang kay Congressman Libiste. So pakinggan natin yung pahayag po ni Attorney Harry Roque from The Hague, Netherlands. Ito na po. Lahat ha. Nako, kahapon nagpahinga tayo sa ating live, no? At araw naman ng linggo. Sabi ko, para ma-miss nyo naman ako, di ako nakapag-live kahapon. Pero, sinabi ko sa inyo kung anong pag-usapan natin ngayon. Sa totoo lang, pinupuruhan nila ngayon si Leandro Leviste, si Kong, dahil sa sunod-sunod niyang expose tungkol sa kakurakutan sa mga Department of Public Works projects. Kung malala nyo, unang-unang nagsalita itong si Congressman Leviste kasi sabi niya yung kanyang district engineer inoperan siya ng 5 to 10% na yan talaga yung SOP na tinatawag sa mga kongresista. Alam niyo itong si Leandro Leviste, bukod sa anak mayaman, dahil ang tatay niyan yung matagal ng politiko sa Batangas, si Tony Leviste, at ang nanay niya ay si Senadora Loren Legarda. Bukod sa meron ng pera talaga yung pamilya niya, may sariling kita rin itong si Leandro Leviste. Siya yung nagpasimula ng pinakamalaking solar project dyan sa Nueva Ecija at dalawang kumpanya nga yung ginamit niya para dyan. No? Yung merong prangkisa ay ang SP Solar para sa Bayan Project at yung namang nagpapatakbo ng kumpanyang yan na hindi naman siya may-hari ng franchise ay yung SPNEC, no? SPNEC. Now, gaano ka-importante yung mga naging expose ni Sandro Leviste? Well, Sandro Leviste tuloy. Pinagsama ko si Sandro Marcos at saka si Leviste. Baka magalit sa akin si Leviste, no? Na ginamit yung pangalan ni Sandro. Kabaligtaran siya ni Atay ka Sandro. dyan. Ganong kakurakuta ng mga Marcoses, si Leandro Leviste naman naninindigan sa malinis na pamumuno. Gaano ka-importante yung naging expose ni Leandro Leviste, no? Leandro Legarda Leviste. Napaka-importante po niyan. Kasi ako, matagal ko na sinasabi na yung mga kongresista, lahat ng proyekto sa kanilang distrito, 5% sa building, 10% sa kalye. Pero ako, wala akong personal knowledge. Bakit? Kasi nung ako'y naging kongresista, ako'y party list. Wala akong kontroladong district engineer. Diyan talaga nagmumula yung korupsyon. Kasi yung district engineer, nagre-report sa district congressman. So, yan yung lutuan. Ang lutuan nila ay merong kontratista si congressman at lahat ng proyekto doon na pinapabid ng district engineer dapat i-award doon sa kongresista, doon sa contractor ng kongresista. Dati-rate, may kongresista mga congressman. Ngayon, napakadami na nila sila mismo kontratista. Kaya nga, nagkaroon tayo ng, sino ba dyan? Zaldico, nandyan yung Momo, nandyan din yung si Garjola, no, na puro talaga mga taga-DPWH, sila na rin ang kontratista, at sila pa rin ang mga congressmen. So yung pagbunyag ni Leandro Leviste tungkol doon sa 5% at 10% na normal SOP dati-rate, yan ay importante kasi merong isang district congressman na umamin na ganyan talagang patakaran. Diyan sa Kongreso, ang rule dyan is silence. Dahil lahat nakikinabang, huwag kang maingay. Dahil pag ikaw ay maingay at naapektuhan ang kubra ng mga congressmen, kukuyugin ka. Siguro dahil bata nga si Leandro Leviste at meron siyang mga barkada, kasama na si Kong Miao Miao, no? Talaga wala siyang pakialam. Ang totoo niya, kaya rin wala siyang pakialam, napakadaming pera na ni Leandro Leviste. Kasi nabenta niya talaga yung share sa SPNEC. Now, yung SPNEC ay ibang kumpanya dun sa Solar para sa Bayan. Yung Solar para sa Bayan, yun yung merong prangkisa na sinasabi ni Boying Remulla na hindi po pwedeng ilipat ang pag-aari na walang consent ng Kongreso. Meron pa paglilipat sa shares of stock ng yung solar project para sa bayan sa ibang nagmamay-ari na walang consent ng Kongreso. Wala. Kasi hindi yun ang binibentang shares ni Leandro. Ang binibentang shares to the tune of 20 billion ay dito sa SPNEC. Okay? Yung SPNEC, ibang korporasyon yan. Wala yung prangkisa. So hindi yan covered doon sa provision ng prangkisa ng solar project para sa bayan na kinakailangan merong consent ng Kongreso. Now, bakit ko sinasabing pinumpuruhan? Kasi nga, bukod pa doon sa in-expose ni Sandro Leviste, na naman ako, Sandro Leviste na naman ako, patawarin mo ako, Leandro, ha? Patawarin mo ako, yung ginagamit ko, pangalan ni Sandro, na nako-confuse ko, pasensya na, tumatanda. Okay, yung isa corrupt, yung isa hindi corrupt. Hindi ko sinabi kung sino-sino, di ba? Bahala na kayo mag-conclude kung sino yung corrupt at sino yung hindi corrupt. But anyway,
Alam naman natin na Sandro Marcos 51 billion ang kanyang proyekto, no, dyan sa kanyang distrito, at hindi naman yan sa 3 taon. Pinupulaan nila yung 54 billion ni Congressman Pulong Duterte. Hindi naman nila naisip na yung 54 billion, 6 na taon yan. Itong 52 billion o 51 billion ni Sandro, ngayon lang po yan. Hindi yan para 3 taon, parang 1 taon nga lang ata yan. Pero anyway, hindi natin malalaman kasi nawala na nga si Yusek Cabral na nakakaalam talaga kung magkano yung mga napukubra ng mga congressmen na yan. Pero anyway, balik tayo doon sa usapan natin. Pinenta kasi nga ni Leandro Lebiste yung halos lahat na ng shares niya doon sa SPNEC. At ito naman yung nagpapatakbo ng solar. Pero yung may-ari ng prangkisa ay yung solar project para sa bayan. SPBEC ang pangalan. Iba. Okay? So actually, yung pananakot ni Ombudsman Remulla, sablay. Sablay. Bakit? Kasi hindi nagkaroon ng paglabag doon sa probisyon ng solar project para sa bayan na kinakailangan magbigay ng pagpahid ng Kongreso sa pagbenta ng shares kasi wala namang binentang shares si Leandro Leviste doon sa solar project para sa bayan. Ang binenta niya doon sa SPNEC na hindi naman pinagbabawal. Ngayon, sasabihin nyo, well, that is circumventing the laws. So be it. Pero yan po ay legal avoidance ang tawag dyan. Hindi linabag ang provision ng prangkisa kasi walang bentahan doon sa shares of stock ng solar project para sa bayan, ang binenta ay SPNEC. Pero bukod dun sa sinasabi ko nga na in-expose ni Leandro Lebiste yung SOP na 5% at 10% na sinabi ngayon ni Benji Magalong, hindi na po 5 at 10%. Umaabot na ng 70%, wala na napupunta sa project, lahat napupunta na sa bulsa ng mga senatong. Hindi lang yung senatong at congressman, pati Malacanang, dahil sabi ni Zaldico, 100 billion na naging insertion ng ating bangag na presidente sa 2025 budget at another 100 billion dito sa 2026. Ang pinagtutuhanan ni Zaldico, siya nag-deliver ng 25%, 25 billion sa palasyo para sa 2025. Hindi ko ngayon alam na wala na si Zaldico kung sino magde-deliver ng 25 billion para sa taong ito. Pero kaya galit na galit ngayon ang mga corrupt kay Leandro Lebiste, hindi lang doon sa expose niya na 5 to 10% na dinimanda niya, ha? So hindi ito laway-laway lang. Talagang nag-file ng demanda si Leandro Lebiste laban doon sa district engineer ng Batangas, no? Pero galit na galit sila dahil dito sa Cabral Files. Dahil nga, sinasabi nila, sapilitin daw kinuha ni ni Leandro Lebiste yung Cabral Files. Ano ibig sabihin nyo? Kapag sinabi mo na sapilitan mong kinuha yan, ibig sabihin, totoo yung files. Una-una. Pangalawa, nagsalita na yung abogado ng nasirang Yusek Cabral. Sinasabi talaga ng abogada na meron talagang Cabral Files. Ang hindi lang niya alam dahil hindi pa niya nakikita kung anong hawak ni Congressman Leandro Leviste kung kapareho nga ito ng Cabral Files na hawak nila. Pero kung walang kaduda-duda, hindi yan nagkakaiba. Bakit? Well, alam niyo naman. Nanay niya si Loren Legarda. Si Loren, sinasabi naman ni Leandro Leviste, pati si Loren ay merong mga insertions. So tanggap na po natin yan. Alam nyo, tanggapin nyo na, walang malinis na senatong at congressman. Lahat sila kumita. Pati Ping Lacson. Ping Lacson, kumare, wala siyang insertion, pero meron niya mga project na pinapasok, biglaan din. So lahat po sila. Si Risa Antoberos, number 1 nagmamalinis. 3 billion ang insertion. Kaya lang ang tawag niya amendment. Buti na lang, nagsalita yung kakampi niya na si Franklin Drilon na walang pagkakaiba ang amendment sa insertion. Pareho lang yan. Binabago mo yung budget proposal ng Malacanang para magkaroon ka ng proyekto at kapag ikaw kasi nakapagpasok sa budget ng proyekto, sasabihin mo sa DPWH, sa contractor ko bibigay mo yan. Kaya ikaw, Risa Ontiveros, alam na namin kung sino ang mga bagman mo. Darating ang punto, ilalabas na rin namin yan, tumigil ka na sa iyong pagmamalinis, kadiri ka. Mas mabuti pa siguro yung mga kurap talagang inaamin silang kurap kaysa yung mga nagmamalinis. Yan ang pinakamasama, mas nakakasuka. Yung mga ang nagmamalinis na kurap din naman pala. Anyway, kaya galit na galit sila dahil sa Cabral Files. Kasi yung Cabral Files, number 1, yung Cabral Files magpapatunay yung sa sinasabi ni Zaldico na merong 100 billion ang Presidente Marcos Jr. sa 2025 budget. Siyempre, may alam lang yun, si Marcos Jr., si ES, at si Yusek Cabral. Nandyan yan.
Yan ang pinaka-importanting naman yan. Bukod pa doon sa kung sino-sino talagang mga congressman, mga miyembro ng gabinete at ang presidente mismo ang naglagay ng mga proyekto na hindi naman napaloob doon sa original National Expenditure Plan na sinumite ng Malacanang sa Kongreso. Kasi nga, ang kita kapag mapapatunayan mo na ikaw nagpasok sa pagtao ng budget. Sa katunayan, pag yan ay nasa NEP at wala namang kinalaman ng congressman, wala silang kita. Pero chances are, maski pa dun sa pagpapagawa pa lang ng NEP, alam na ni Cabral kung sinong proponent. At dahil alam na niya yung proponent, alam na niya kung saan pupunta yung SOP. Diba? Yung kurakot. Kaya galit na galit sila dyan sa Cabral Files na yan. Kasi yan ay well-documented kung sino talaga mga nag-propose ng project at sino talaga mga kumita dyan sa mga proyekto na yan. Buti sana kung talaga may proyekto, pero napakadaming mga ghost projects. Mantakin ninyo, hindi pa sapat sa kanila na 70% na kinukurakot. Nag-ghost project pa sila, 100% na ang kinurakot. Diba? Ang dami niyan sa Bulacan, ang dami niyan sa Mindoro. Yan po ang dahilan kung bakit pinupuruhan nila ngayon si Leandro Leviste. Ang mensahe, bata, tumahimik ka na. Dahil kung hindi, kakasuhan ka rin namin. Pero mabuti na lang, ang kadil naman ni Leandro Leviste ay napakalaking kumpanya, Meralco. Napakatindi naman ng mga abogado ng Meralco yan. Hindi naman papayag yan na papasok ang Meralco sa isang transaksyon na magiging dahilan para mademanda ang Meralco. Dahil ang Meralco, meron sariling prangkisa na pinangangalagaan. So sa tingin ko, pananakot lang yan, Congressman Leandro Leviste. Nais nilang itigil mo na yung pagre-release ng Cabral Files. Dahil pag yan ay lumabas, well-documented ngayon kung sino talaga ang mga magnanakaw at chances are baka walang matira sa gobyerno pag lumabas yan Cabral Files yan. Dahil lalabas, lahat sila, mula presidente hanggang congressman, lahat sila corrupt. Naku. Yan po ang grabe, katotohanan. corrupt. Kaya naman po, ayon sa survey ng Pulse Asia, 94% ng lahat ng Pilipino ay naniniwala na lantaran ng korupsyon. Paano nga hindi maging lantaran? Yang Cabral Files na yan magpapatunay. Hindi lang 94%, 100% siguro. O sabihin na lang natin merong 1% na malinis. Kasama na doon si Leandro Leviste at saka si Kong Miao Miao Braganza. Pero Braganza, 1% lang ang malinis. 99% talaga mga corrupt. Kaya kayo mga kababayan Pilipino, mag-isip na kayo ha. Kasi alam na natin ngayon na lantaran ng korupsyon. Anong gagawin ninyo? Wala. Nananahimik pa rin kayo. Habang kayo nananahimik, yung korupsyon, naroroyan pa rin. Dahil nagsisimula yan doon sa pinakamataas yung presidente mismo na bangag na kurap pa. At kayo, anong gagawin nyo? Wala. Habang kayo nananahimik, pinapatuloy ninyo, pumapayag kayo na mapatuloy itong sistemang kurap. Kaya huwag kayong magrereklamo kung wala kayong nakukuha ang benepisyo sa gobyerno. Dahil ang inyong pananahimik, yan ang dahilan kung bakit ang sistema ng korupsyon ay nagpapatuloy sa ating bayan. Ang tanong, hanggang kailan kayo mananahimik? Sa katapusan po ng buwan, 31, meron tayong motorcade. Pagkatapos dyan, inaasahan natin na pagdating ng Pebrero, 2 presidente napatalsik na natin sa ating kasaysayan dahil sila ay corrupt. Bakit hindi na natin gawin 3 beses? At pwede ba, last time na ito ha? Pag tayo napatagal natin ng corrupt na presidente, last time na nito, kinakailangan ayusin na natin ang sistema. Ang akin mungkahi, tanggalin na itong sistema ng mga kongresista ini-elect o ng district level. Gawin natin ang eleksyon, plataforma, partidong iboboto nang sigurado tayo na meron talagang plataforma de gobyerno, hindi lang mga pangako. Ganyan pong natutunan ko dito sa Europa. Hindi sila nag-elect ng mga parliamentarians on the basis of district na makikipagkuntsabahan sa district engineer. Ang binoboto nila mga partido, ang binoboto nila plataforma de gobyerno, hindi personalidad. At pag ganyan po ang basehan ng botohan, maalalaman natin kung ano talagang plataforma de gobyerno na susundin nila. Kaya nga dito sa Europa, meron na papatupad na universal healthcare. Pati ako nakinabang, libreng gamot, libreng paggamot, libreng edukasyon, at napakalakas na social security system. Pero eventually, nasa sa inyo yan. Kung kayo papayag sa papatuloy ng kultura ng korupsyon, huwag kayong mag-ingay. Hayaan nyo mga bangag mamuno at hayaan yung patuloy na magutom ang ating kababayan dahil sa latest SWS survey, kalahati ng Pilipino, 51% gutom. Kapag hindi pa kayo nagsalita, baka maya-maya, yung ninanais natin at pinagmamalaki nating
mapayapang people power, baka maging madugo na. Dahil kapag mahigit sa kalahati ng ating mga kababayan ay gutom, baka hindi na maging mapayapang pagbabago yan. Pilipinas, gumalaw na po tayo. Gumising na po tayo habang meron pang panahon. Tama na po. Sobra na po. At Congressman Leandro Lebiste, minsan ako ay very proud na ikaw ay nag-sit-in sa aking klase ng constitutional law. You have made my career as a law professor fulfilling. Bagamat hindi ka naging abogado at hindi ka nag-aral ng batas, you have shown that the Constitution is very much alive in the person of Leandro Lebiste dahil hindi kayo mananahimik sa kabila ng lantarang korupsyon sa gobyerno. Mabuhay ka, Congressman Leandro Lebiste. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik, ha? At hanggang sa muli po, ito pong Spokes ng Bayan nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye. So yun mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa isiniwalat po ni Attorney Harry Roque? Nasabi niya ang patutsada at ang pinupuruhan si Leandro Lebeste ay sablay di umano sa kanya mga kababayan. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po natin channel mga kababayan. Maraming salamat po.